Yun na nga ano, magandang gabi sa lahat ng mga taga Davao City. Ako lang din naman napapadaan dito sa lugar ng Agdao, Barangay Agdao, Agdao District, Davao City. Ay i-ano na lang natin, idaanan natin camera, i-vlog na lang natin ng konti kasi ako din naman sa sarili ko curious ako sa lugar. No? So kahit pag gabi na, kahit madilim na, meron pa rin naman tayong maaninag. So yun lang yung i-share ko sa inyo dyan, lalo sa mga taga Davao City na curious. Kasi di ba kapaskuhan, holiday rush, Pasko, tas New Year na naman. So ano kaya ang ganap dito? Ngayong sila naman ay under construction, under renovation yung kanilang mga gusali dito. So sa mga hindi nakakaalam ha, at sa mga taga Davao na nakakalimot, ang Agda Public Market ay pangalawang pinakamalaking public market sa siyudad ng Davao City, or maaaring sa buong Mindanao, no? Kung hindi man siya pumapangalawa, pero siguro mas malaki kasi yung Commonwealth Market kumpara dito sa Agdao, kaya siguro third na lang to, the largest public market in the Philippines, and the most beautiful, the most modern public market, kasi para ka na rin nagsha-shopping sa mall. Ibig ko sabihin, para kang pumasok sa mall kasi may escalator, may elevator din syempre, tas napakalinis. Davao kasi yan. Anyway, so tatlo ang ano dito, building, no? I mean phase 1, phase 2, phase 3. So yung pinakamahal daw, pinakamalaking gusali yung ito, pangalawa ba o pangatlo, basta kung nagagandahan na kayo dito, pang malakasan, pang world class na yung datingan nitong gusali na yan, na mamaya pang pupuntahan natin, makikita natin yung loob. Kung nagagandahan na tayo dyan, mas lalo na yung susunod, yung isa. Anyway, so yun lang. Ito Bulaluhan, Bulalo, sikat yung Balolo na dyan kasi may nag-viral dyan na ang presyo ay presyong turista. Akala mo daw nasa Boracay or nasa Bohol kasi mahal na mga bulalo, pero yan na, curious tayo. So meron tayong nakita itong mga nakatulda, yung mga kulay blue na yan. So that's the mga maliliit na mga tindahan, no? Siguro temporarily dyan muna sila magtitinda, magdi-display na kailang mga paninda, negosyo, habang pinaalis muna sila doon sa lugar na yan, yung gitna, kasi nga under construction na. Ayan ang itsura ng mga bulaluan. So wala nang tao syempre, pero 24 hours yan, pagkakalam ko may mga kumakain din talaga dyan. Kasi maliban sa Bangkirohan nga, maliban sa may Punsyano, isa rin to sa pinupuntahan kapag may mga lasing. So tara, libutin natin. So ito yung building 3 na syempre pinaglamaan na, matagal na yan dyan eh. So ngayon under construction na yan. I mean, andyan muna sila, hindi pa sila pinaalis, no? Ito lang kasi muna. Yan, kita nyo yan. Yan na muna yung mga pinapalipat, nire-relocate na mga magtitinda kasi under construction. So ito yung first building, tapos na yan. Ay, wait lang, hindi pa pala kita. Ito pala yung first building na natapos na, kasi ito yung second building. Para ito yata yung tinutukoy ko kanina na siyang pinakamalaki na budget, pinakamahal, kasi siya pinakamalaki at pinakamaganda. So mas ano to, mas high end, mas modern. Ito pala itsura. Tapos ito naman building 3, mga badakwahan, barbecue. Isa rin to sa mga tourist destination, no? Kasi dito makatatagpo ng mga exotic na mga foods, mga papaitang kambing, ganyan. Masarap dyan, mga paninda nila. Meron tayong nakitang ano dito, livestock. Mga baboy, buhay ng mga baboy, kambing, manok, kompletos, no? So itong livestock na to, dati itong matatagpuan doon sa gitna, building to, na yung nakapader ngayon ng yero. Yun yung under construction. So syempre hindi pwedeng matigil ang kailang negosyo, so nirelocate siguro sila, no? Ano sa tingin nyo? Nirelocate na ba sila, or bago pa man giniba, sinira yung building to kung saan sila nakapwesto dati, ay andyan na sila? Ano sa tingin nyo? Kasi pagkaalala ko ito, gawa ano to, mga repack area to ng mga uling. Ngayon naging ano na siya, livestock ka. Gulayan, putasan, uling, mga pat, karinderya, mga cafeteria, kantin. So
So itong building na to dito ay ano na, mekos-mekos. Pero walang wheat, hindi siya isdaan, hindi siya wheat market. Kasi yung wheat market nasa building 1. Na yun yung pupuntahan natin pang final sa ating vlog. Ibig sabihin pinaka last portion. Lang, curious lang ang inyong abang lingkod ha. Ako'y napadaan lang din naman kasi videohan na natin. At meron pa rin naman kahit paano maaaninag kahit madilim. Ito yung laging nagba-viral, trending. Kasi nga, underground. Ano siya, naka-elevator, escalator, ang linis. Para talaga siyang shopping mall. Hindi nga lang siya aircon, open air lang talaga siya. Pero itong pangalawang building, sabi nila, ay ano daw yan, air conditioned. Di ba? Sana all. Napaka-excited na tayo tuloy, di ba? Ano kayang hitsura ng palengke na air conditioned. Pero possible naman, hindi naman siya imposible kasi nga hindi naman siya wet market. Basta yung building na yan dati, pagkaalala ko siya, mga flower shop, prutasan, mga salon, mga parlor, mga beauty parlor, mga dry goods, RTW, no? So pwede siyang possible siya maging air conditioned yung gusali na yan, likod nito. Kasi nga hindi naman siya gaya dito na wet market na mayroon talaga siyang amoy kasi nga isda, karne, kahit paano yung mga katas, di ba? Yung mga dugo. So meron talagang amoy or after scent, ba tawag dyan? Basta Agda Public Market. So isa to sa dapat puntahan kapag kayo turista dito. Kung malapit kayo lang sa Agda Public Market, sabihin natin kayo taga Agdao or nasa R. Castillo, so isa to sa pwede nyo puntahan na palengke. So di ko alam kung ito ba ay malakas noong noong 24 ng gabi o 23 ng araw o 24 ng araw. Hindi ko alam kung marami man napunta ditong mga shoppers na mamalengke. Kasi nga preparation para sa magiging Noche Buena. Tapos ito naman, medya de noche naman ngayong 31 ng gabi. So tingnan natin, sana makapunta tayo dito, makapag-update, makapag-vlog tayo. Kasi ako din na may tao lang din Pilipino na magsiselebrate din. Meron din preparasyon para sa pang Noche Buena din. Kaso nga lang, kaya yan yung naging rason kaya hindi tayo masyadong may mga time na hindi tayo makapag-update. Gaya nga lang ng bigayan ng ayuda o ng pamaskong handog nila ng mga Duterte family sa Taal. Dapat babalikan ko yun ng umaga or ng tanghali, pero di ko nagawa kasi tulog tsaka busy, ganun. So, ayun, public market ng Agdao. Can take my eyes off you. Ganda, no? Palengke lang yan. Public market, wet market, pero ganda. Linis, moderno, high-tech kasi naka-elevator nga, escalator, hindi siya pangkaraniwang na palengke. May parking space pa. Sa Iloilo City naman, meron naman silang bagong open na napakagandang public market din. Pero yan naman ay PPP, parang public-private partnership. So ano ba ibig sabihin nun? Wala lang, siya, like ibig sabihin, ito lang mga taga Iloilo dyan na nanonood, pwedeng mali ako ha. So ibig sabihin ba yan hindi afford ng inyong syudad, na inyong LGU na ipagawa ang inyong palengke alone? LGU alone hindi ba kayang ipagawa, hindi kayang punduhan? Kasi pwede naman yun, kasi nga marami naman talaga din pwedeng paglaanan ng budget, pondo. Kung okay lang din naman ang partnership, for example si Silix, so okay lang yun, kung partnership. So syempre iba naman kasi din ang level ng Davao City. Naman, wala kaming utang, tapos almost 600 billion yung GDP namin dito, and ay ganun, walang lahat ng mga project na meron dito sa Davao City, all expensed by city government of Davao. Siya, kaya siyang punduhan, afford. Or may mga project na hindi kayang punduhan, mga unfunded. Kasi nga maraming pwedeng ang pera talaga ay maraming pagkagagastasan, Hindi basta-basta may pera, may budget, pero hindi pwedeng basta na lang gagamitin porket meron. So yan lang, So ito Davao City.
Agdao Public Market. So curious lang kasi ang yung abang lingkod at matagal na rin tayo hindi nakakabalik sa lugar at napadaan na din naman occasionally. Ito na, okasyon, vlog na natin. Ano sa tingin nyo? Tama ba sinabi ko mas mahal, mas malaki, mas maganda air conditioned compare sa nauna? Ingat and bye bye.